Yung zoom, ang usual na ginagamit ay yung control plus para makapag-zoom in, control minus sa keyboard para zoom out. So plus minus, nakadiin yung control. Control plus, control minus. Zoom in, zoom out. Control 0 para mag-fit sa screen yung canvas. Control 0. Halimbawa dito. So zoom out. Control 0 para balik sa regular size niya. Ako naman, ang ginagamit ko, pang zoom in, zoom out, instead na yung control plus, control minus, space bar. Pag diniinan ko kasi yung space bar, yung mouse ko nagiging hand tool. So, halimbawa, magbabrush ako dito. Ayan. Bagal nung So, kung gusto ko ng hand tool, didiinan ko yung space bar, magiging hand tool na siya. Nagagalaw ko na siya. Yung control space bar naman, control space bar, yan. Kung makikita nyo, nagiging zoom yung cursor ko, yung mouse. So, kapag kinlik ko siya, or kapag hinold ko yung click and then left, right, diba, nakapag-zoom in, zoom out ako. Nakadiin yung control tsaka space bar. Left, right, zoom in, zoom out. Tapos, bitawan ko yung click tsaka yung control space bar. Tapos, pindutin ko yung space bar, magiging hand tool, makakapag-navigate ako dun sa mga details. So, control space bar, silipat ako sa kabila, control space bar. Ganon. Kapag zoom out naman, pwedeng control alt. Ganon din naman siya. Left, right, zoom in, zoom out. Yun yung ginagamit kong pang zoom in, zoom out para hindi umaalis yung mouse, rather yung kamay ko dito sa keyboard. Kasi kapag pinindot mo yung control plus minus, lilipat yung kamay mo sa gitna ng keyboard. So medyo hassle sa akin yan. Ang ginagamit ko yung control space bar para makapag-zoom in, zoom out. Ayun. Siyempre, yung iba pang shortcut, control T, transform, control, nakaselect yung ita-transform nyo ha. Control T, transform, ayan. Magkakaroon siya ng bounding box. Pwede nyo na siyang i-resize. Ang problema, pag nire-resize nyo siya, ayan, nadi-distort. Pwede nyo siyang i-maintain yung pagkaka-distort dito sa taas. Ito, yung chain, yung lock. Ito yung pang-maintain ng aspect ratio. Ayan o. So, hindi na na-distort itong nire-resize nyo kasi naka-maintain tayo ng dimension. Tapos, kung mapapansin nyo rin, yung paglaki niya, naka-anchor dito sa sulok na to, sa opposite ng hinihila nyo. Pwede nyong diinan yung alt, didiinan para sa center siya mag-resize. So, ganun din kapag, halimbawa, nagro-rotate kayo. Pag ni-rotate nyo to, sa center naman. Control Z, undo. Kapag diniinan nyo yung alt, try natin. Ayun. Doon naman siya iikot. Pero ang pang-ikot, alam ko, rotate. Ay, hindi. Sa Illustrator pala yan. So, yun yung shortcut. Tapos, enter nyo lang pagtapos nyo nang i-resize. Enter. Para mawala na ulit yung bounding box. Kung ayaw nyong i-maintain yung aspect, halimbawa, eto. So, nadi-distort siya pag nire-resize nyo. Diinan nyo lang yung shift para ma-maintain. So, temporary yung yung ganito. Maintain dimension. Diinan nyo yung shift. Diinan nyo yung alt sa center, tapos pantay. Tapos, enter. Kung gusto nyo i-duplicate to, control J, yung duplicate layer. Ayan o, na-duplicate yung layer. Meron na siyang nasa ilalim. Again, control J, duplicate layer. Kung titingnan nyo tong layer na to, nagkaroon siya ng copy o. Halimbawa ito, i-highlight ko to. Control J, ayun o, nagkaroon siya ng duplicate na layer. So, meron na siyang duplicate dun. Pero yung isa sa mas mabilis na paraan para makapag-duplicate, kaya lang kailangan mo siyang i-drag
Di naman yung alternate, tapos idadrag mo siya. So, makapag-create ka ng duplicate. So, siyempre may pinipilian lang yun na instances kung saan nyo siya magagamit. So, sa ngayon, yung iba basics naman yung yung shortcuts like Control Copy, Control V, Control X, Control Cut. Yon. Control Shift V pag paste in place. Halimbawa ito. Ika-copy ko to or gawa tayo ng bago. Ayan. Ika-copy ko to, Control C. Kapag nag-Control V kasi ko, kung saan-saan lang lumalabas yung pinapaste ko. So, kapag Control Shift V, ayun, mapipaste siya kung saan ko siya kinopy. Dun mismo sa location na yun. Paste in place yung tawag doon. Control V. Control W para ma-close yung window. Control Q para mag-close yung application. So, yun yung mga basics ng interface tsaka konting keyboard shortcuts ng Adobe Photoshop. Later, discuss natin yung ibang gamit ng Photoshop.